Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong May 15 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Pepe at ayan, mukhang binabasag na po niya ang kanyang pinaka huling major resistance line natin dito sa itaas, ang 40 digits 1086. Kung mababasag po ito ay magpapatuloy po sa pag-angat itong si Pepe, pero kung pagtatalbog po siya ay yan, dito na po siya makakaranas ng correction. Kaya yan po yung ating tinututukan dito kay Pepe, kung magkakaroon siya ng breakout dito or kung siya ay magkakaroon ng rejection. Kaya yan, malalapan po natin yan mamaya kung makukumpleto or mabubuo na ang ating kasalukuyang daily candlestick na ito. At maliban po rito ay ayan, basag na po yung mga pattern natin dito, kaya pwede na po natin tanggalin yung isang pattern natin dito. Particular po yung ating bullish flag pattern dito kasi ayan, na-complete na po siya, na-hit na po niya yung kanyang pinaka price target natin dito. Kaya ayan, nakatatlong take profit na po tayo rito kay Pepe. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap, kung saan ay ayan, patuloy pa rin po na nagpapakita siya ng magandang performance. Ayan, siya lamang po yata yung green dito. Ito si Fluky Ino na rin. Maganda rin yung kanyang performance. Sunod po natin siyang i-technical analysis mamaya. Ayan. Pero in comparison po kay Fluky Ino ay mas malaki po yung gain nitong si Pepe. Ayan, kitang-kita naman. Ayan po si Pepe. At umangat po ng 4.6 yung kanyang check natin yung kanyang market cap at saka trading volume. Ang kanyang market cap ay umangat po ng 9.69%. Ayan. At ang kanyang trading volume ay 89.83%. Ngayon, green na green po lahat yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Kaya nagpapakita po yan, nagre-reflect po yan dito sa kanyang presyo na patuloy po siyang umaangat. Ayan, nag-umpisa po siya na umangat nung nabasag niya yung dating resistance line natin dito sa 50 digits 880 at sinabay na rin po niyang basagin yung upper portion ng ating ascending wedge pattern nito. Kaya yan, nagpapatuloy na po siya sa kanyang pag-angat. Maliban dito ay bullish na bullish yung signal natin sa ating dalawang indicators. Check pa po pala muna natin ang kanilang official X account nito kung meron po ba silang bagong announcement na posibleng nakakaapekto sa kasalukuyang presyo nito. At ayan, last 14 hours po ito, breaking Ethereum meme coin Pepe flip sol in 24-hour trading volume. Kaya ayan, isa na rin po itong achievement or milestone ni Pepe. Pagdating daw po sa dito, pagdating sa trading volume ay nahigitan na po ni Pepe itong si Solana. Ayan, breaking news. Saan ba to? Check na natin kay CoinMarketCap. Ayan, check natin sa talagang yung market cap rankings natin. Wala pa. Ayan, pero dito, ayan, saan ba ang tinutukoy niya dito? Ethereum meme coin Pepe, flip sol in 24-hour. Sa 24-hour trading volume po pala. Ayan, by trading volume po pala yan. Kaya ayan, nakikita natin dito siya ang top 6 sa pagdating sa trading volume ranking. Hindi po pala sa market cap. Ibig pong sabihin ay talagang tumaas yung kanyang trading volume. Ang nagsasabi po yan na yung mga maraming pong mga investor interest or mataas po ang investor interest dito kay Pepe. Yan lamang po ang ibig sabihin yan. At kung pag gain yan, ganito kapag green, ibig sabihin ay maraming bumibili. Pero kapag nag-red yan ay maraming nagbebenta. Ayan. April 20 naman po ito. Ayan po yung kanilang latest na tweet rito. Isa pong achievement po yan.
At ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Pepe. Ngayon at basag na po yung ating ayan, na-complete na yung ating bullish flag pattern dito, ay pwede na po natin tanggalin ito. Ayan, maaari na po natin tanggalin ito. At maging ang ayan, ito magagamit pa natin ito, yung ating falling wedge pattern na ito. Kasi posible po siyang magkaroon ng rejection dito sa ating resistance line na ito, at posible po siyang babagsak dito. Kaya extend lamang po natin yan. Ayan, magiging isang triangle pattern na po pala ito, ascending triangle pattern. Kasi ang pwedeng mangyari rito ay pwede pong bumagsak itong si Pepe. Kung nagkaroon po siya ng ayan, kung mga chair rito nagkaroon ng rejection, pwede po siyang bumagsak at gagamitin po niya na launching pad ulit yung upper portion ng ating ayan, triangle pattern na lang. Ayan, at aakyat siya. Ayan, pwedeng ganyan po yung mangyayari dito. Ayan, ayusin natin, sabihin natin tumalbog siya rito. Ayan, at pwede siyang bumagsak dito. At bago po siya magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At yan, yung aking previous trade ay ayan po ulit. Nakapag-take profit na po tayo rito, at maging dito. Ayan, laki po ng kinita natin dito kay Pepe. Lalong-lalo na kung nakabili po tayo rito sa mababang presyo ng maraming Pepe token. Pero ayan, hindi ko naman po binibenta lahat. Nagre-range lamang po sa 10 to 20%. Pero dito medyo dinagdagan ko po talaga yan. Kasi talagang ito po yung pinaka price target natin dito, base sa kanyang chart pattern kanina na tinanggal po natin. Ngayon ay yan yung aking analysis po rito ay yan nga, gaya ng aking sinabi kanina, na kung itong si Pepe ay kung siya ay magkakaroon talaga ng breakout dito, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat o pag-akyat. Pero kung pag tumalbog po siya rito, ayan, sabi natin tumalbog po siya rito, ay malamang ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito. Ayan, ko-consolidate lamang po siya rito sa ilalim ng resistance line natin na ito. Yan po yung nakikita ko magiging galaw ni Pepe sa mga susunod na araw. Dalawa lamang po, at nakasalalay po yan dito sa ating resistance line na yan, kung mababasag or hindi. Yung ating Halswit indicator ay green na green. Ayan, lumalaki pa yung kanyang pangangatawan, at ganun din po yung ating Halswit indicator ay lumalaki rin yung kanilang sukat, at nagpapakita po yan na patuloy pa rin na nabubuo or lumalakas yung pwersa ng mga bulls. Kaya ibig pong sabihin ay mas mataas po ang posibilidad na mababasag ni Pepe ang resistance line natin na ito, at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, mas mataas po yan base kasi sa mga signal natin dito na nakikita natin dito. Ngayon ay hanggang saan naman yung sunod na price target natin dito? Ayan, wala na po, kasi ito na ulit yung panibagong all-time high niya sa 40 digits 1146. Yan na po ulit, nandito yung pinakadulo ng wick ng nabuong candlestick natin kahapon. At ngayon ay kung pag aakyat po siya ay nasa exploration zone po siya ulit. Ngayon yung pwede lamang po nating maging basehan rito ay gumamit tayo ng Fibonacci indicator. Plot lamang po natin yan dito sa highest to lowest. At ayan, makikita po natin dito na ang posible po nating price target ay dito sa presyong, yan, lagay lamang po natin yung kanyang price label para makita po nating lahat. Yan, yung sunod po natin po, yung posible po nating sunod na price target dito ay ang presyong 40 digits 1514. Kaya base po yan sa ating Fibonacci indicator. Kaya kung nagkaroon siya ng breakout dito, ay ito po yung sunod na price target natin dito. Ayan, aakyatin po nyo yan. Kaya pwede po tayong maglagay dyan. Ayan, maglalagay po tayo dyan ng take profit natin dito. Ayan, habang po tayo rito. Ayan po yung sunod na take profit natin dito. Ang 40 digits 1514. Ayan yung aking mga buy pending order naman dito.
na nakaabang dito sa ibaba kung sakaling bumagsak po itong si Pepe, ay ayan, meron po akong tatlo. Ayan, ang presyong 50 digits 880, 50 digits 643, 50 digits 441. Pwede nating bawasan yan or pwede nating tanggalin yan, pero sa akin ay hinahayaan ko na lamang po dyan, unless na may adjustment po tayo sa mga support line natin dito. Pero mukhang wala naman po tayong mababago dyan. Kaya yan po yung ating latest na update dito kay Pepe. Yan yung sunod po nating price target dito para po sa mga gustong gayahin yung aking simpleng paraan lang naman po sa pag-trade dito. Ayan, pag-i-spot trade dito kay Pepe. Ayan. Sana ay nasundan na rin po ninyo or nagaya na rin po ninyo yung aking pag-trade dito kay Pepe, kasi ayan, nakatatlong take profit na po tayo rito. Ayan, kung aakyat po siya ay pang-apat na po ito. Pero gaya ng aking sinabi po ulit kanina, yung aking analysis dito ay kailangan po na nakasalalay po yung magiging sunod na trend direction nitong si Pepe sa ating resistance line na ito na 40 digits 1086. Kaya bantayan po natin yan kung mababasag po niya ito or tatalbog po siya rito. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.